Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, August 1, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pa-hit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, ay meron po tayong minomonitor na low pressure area na nagbabanta pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron din po itong high chance na maging isang ganap na bagyo or ma-develop po into tropical depression sa mga susunod nga po na mga oras. Sa ngayon ho, ay meron itong lokasyon na 965 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. So ito yung na-monitor natin mga kaibigan noong nakarang araw sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Sa week 1 natin ito mga kaibigan. So ngayon, kahit po merong habagat at merong low pressure area, yung epekto ba ngayon ng habagat mas humihina na po, no? At kung nakita nyo naman, umaaraw na, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na monsoon break or pansamantalang paghina nga po ng habagat or pagkawala. So inaasahan natin mga kaibigan, ang forecast weather condition natin magiging okay ang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan-ulan bandang hapon. So alamin natin no, yung tinatawag ho natin na forecast weather condition or lagay ng panahon. So sa area po ng Ilocos Region, Batanes, kasama po ang Bubuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at saka po sa Pampanga, ang weather condition po natin dyan ay meron po tayong cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Mga pag-uulan na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. So minimal lang naman hindi naman nakalakasan yung mga pag-uulan na yan mga kaibigan dahil nga po humihina na ang habagat. So sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon kasama ang Visayas, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa southwest monsoon or habagat. Posibleng impact po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon ng malawakan at malakas na pag-ulan, especially po sa hapon at sa gabi. Ang ilang parte ng Mindanao mga kaibigan kasama ang Visayas, asahan natin ang cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, maraming nagtatanong sa atin na eto nga ito po bang high chance na low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras ay yung inaasahan natin o banta ng panibagong bagyo na si Fabian. Sa ngayon mga kaibigan, eto kapag naging bagyo ay tatawagin pong bagyong Fabian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakita nyo naman sumilip na siya mga kaibigan sa ating PAR, no, sa ating ginagamit na radar at anumang oras simula ngayon baka nasa loob na ito ng PAR mga kaibigan dahil halos mabilis ho yung kanyang pagkilos. So ang sinasabi natin, monsoon break nga tapos meron na namang low pressure area. Ang possible na pwedeng mangyari dito no ay makansila or bumalik muli yung habagat, no? Yung sinasabi natin muling paglakas ng habagat, possible yan na mangyari. Kapag kasi mga kaibigan naging bagyo ito, possible na naman na pahalakasin niya yung epekto ng habagat dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pwede na ganong mangyari. Pero niro-rule out pa rin natin mga kaibigan yung mga posibilidad na pwedeng malusaw itong LPA, pwedeng humina, no? At pwedeng lumihis ng direksyon at hindi po tuloy ang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, i-take out natin mga kaibigan or i-achieve natin or ipag-pray natin yung ganong klaseng senaryo. Ngayong araw din mga kaibigan, tignan natin yung sinasabi ko sa inyo na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Actually, nasa week 1 ito mga kaibigan, simula po sa July 30 hanggang August 5. Yan po yung na-monitor natin na low pressure area na meron namang low chance na maging isang ganap na bagyo. Pero mabilis siya nag-intensifies into high chance na maging isang ganap na tropical depression. So possible na kapag naging bagyo ito ay mabilis itong lalakas dahil mabilis ho siyang nag-intensifies para lumakas no, o para maging isang bagyo. Sa week 2 naman natin, simula August 6 hanggang August 12, meron din tayo na monitor dito na low pressure area
pero low chance na maging isang ganap na bagyo. Pero hindi pa rin natin ni-rule out yung mga possibilities na mangyari na ito ay mas lumakas, no? Dahil nga po sa bantayan ng habagat. So yung connection ng LPA at habagat ang possible na magpaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa kahit meron po tayong tinatawag na monsoon break. Ine-expect pa rin naman natin ang magandang panahon ngayong araw po ng Biyernes dahil kung titignan po ninyo mga kaibigan sa ating agwat ng temperatura, medyo mainit po ito, no? Kaya naman ang sinasabi ko sa inyo ay possible talaga na yung monsoon break ang magpainit sa atin. Asahan po natin ngayong araw po ng Biyernes, no, August 1, ang agwat po ng temperatura sa Lawag ay aabot po sa 29 degrees Celsius hanggang 26. Sa Baguio naman po 20 degree to 17 degrees Celsius. Metro Manila 31 to 26 degrees Celsius. Tagaytay 30 to 24 degrees Celsius. Tugigaraw 34 to 26 degrees Celsius. At sa Legazpi naman po ay 33 to 27 degree Celsius. Kung titignan nyo naman mga kaibigan, ang agwat naman ng temperatura dito naman po sa Calayan Islands ay aabot sa 33 hanggang 25 degrees Celsius. Puerto Princesa aabot po sa 32 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Iloilo naman po 33 to 26 degrees Celsius. Sa Cebu 33 to 27 degrees Celsius. Sa Zamboanga 34 to 25 degrees Celsius. Sa Tacloban po ay 35 to 27 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, aabot po ng 34 to 24 degrees Celsius. Sa Davao, 34 to 25 degrees Celsius. So, wag pa rin natin kalimutan na magdala ng payong, no? At sombrero, lalo na ho sa may bandang hapon. Kahit meron ho tayong banta ng low pressure area na nagbabantang pumasok sa loob ng PAR, sa ngayon, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So, possible na monsoon break pa rin ang magandang panahon ng maranasan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yung banta po ng mga localized thunderstorm na madalas po yung nagpapaulan sa hapon at sa gabi. Minsan sinasamahan pa po yan ng malalakas ho na mga hangin. So kung titignan nyo mga kaibigan ko, at ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa, ngayong Agosto ho, no, ang minomonitor natin o imomonitor natin na banta po ng bagyo na possible na mabuo ay 2 hanggang 3. Pagdating naman po ng Setyembre, no? September, 2 hanggang 4 na bagyo. Oktubre, 2 hanggang 4. Sa November naman po, no, ay 2 hanggang 3. Sa December naman, 1 hanggang 2 bagyo. So, ayon na rin po yan sa pagkatala ng Pag-asa sa ginagamit po na weather radar o advanced weather forecast and base na rin sa mga nakaraang bagyo. Nung last year po ng 2024, no, doon yan binibase po mga kaibigan. So, mas maganda na maghanda na lamang tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So ngayon mga kaibigan, alam ko yung iba sa inyo ay nakapag-asikaso at nakapaglaba nung kahapon, no, dahil medyo maganda ang panahon. At ngayon, kapag meron na naman tayong banta ng bagyo, pinapaalala ko unang-una, ang gawin ho natin ay lagi tayong maging updated sa mga weather update, sa mga binabalita ko po. At pangalawa, isafety na natin yung mga importanteng gamit natin, lalo na ho yung mga nakatira sa mga low-lying areas na mabilis hong binabaha. Yung mga papeles, importante yan. Tapos yung mga appliances natin, no, yung mga dekuryente, mahirap po kasi yan, no, para na rin sa safety natin. At pangatlo din mga kaibigan, kung kaya naman po natin mag-stock ng pagkain, natatagahlo ng ilang araw, no? Kapag mayroong banta ng bagyo or malalakas sa pag-ulan, much better. Mas maganda na gano'n ang ating gawin, no? Para na rin hindi na tayo labas hunang labas, no? At dadagdag ko din mga kaibigan, importante na linisin po natin yung ating kapaligiran sa mga plastic, mga basura dahil yan ho ay bumabara sa mga kanal na siya naman po nagiging main cause ng biglang pagbabaha. Kapag binaha tayo mga kaibigan, sinisisi agad natin, no, sa mga drainage na hindi maayos. Pero ang hindi natin napapansin, tayo rin na may kakulangan dito. Mga basura nakabara. Yung pagputol din po ng mga puno mga kaibigan, iwasan na, no? Kung mayroon kayong nakikita, mas maganda sitahin nyo dahil malaki yung parte niya para sumipsip ng tubig sa ulan po, no?
dahil sa habagat o sa mga bagyo. Ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging handa. So maging handa tayo. Hindi porkit sinabi na na rin sa pag-asa na monsoon break or pansamantalang humihina ang habagat, wala nang bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nga po may tinatawag tayong monsoon break para maging handa or bumangon sa mga nakaraang nga pong bugso ng mga pag-uulan dahil sa habagat at sa mga bagyo. So ayaw naman natin maulit yung ganong senaryo o sitwasyon, kaya naman yung mga bahaing lugar na nakatira malapit sa mga ilog ay lumikas tayo sa mas safe na lugar kung meron naman tayong matutuluyan. At yung mga nakatira malapit sa mga paanan ng bundok, mga kaibigan, sa mountain province na area, yung mga lugar ho na yan ay talagang prone po sa landslide. Mas maganda na lumipat na muna tayo sa mas safe po na mga lugar. Dahil alam naman natin, pag ganitong month po talaga, tag-ulan, halos buwan-buwan meron talaga tayong minomonitor o meron talaga nabubuo ng mga bagyo, habagat at mga low pressure area. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin kay bayan. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe and then pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po.